pinagpapaliwanag rin po ni Governor Baricuatro ang dating gobernador. Yan pa. Sinasakyan pa, narinig lang natin na 2019. Yung salitang 2019, akala mo, oy, Duterte yan. Pati ba naman tayo, makikiintriga pa tayo kay Baricuatro at ang linaw po ng mga ipinahayag ni Baricuatro, ni Governor Baricuatro, na ang binabanatan niya na may malaking kasalanan dito, yung dating gobernador. Kauupo lang. Alam niyo po, kung 2025 ka lang nanalo, no? Kung ikaw ay kapapanalo pa lang po ni Baricuatro ngayong 2025, normal po yan. Dapat talaga isisi mo yung sisihin, dapat yung sisihin. Ang hindi po normal, ika-4 na taon mo na nanunungkulan, sinisisi mo pa rin yung dating pamahalaan. Iba po talaga, no? Iba po talaga. Sabi nga ni Rolando, mahirap makiusap sa bangag, demonyo na ang kaisipan. Iba po talaga. Ngayon po natin nakikita yung hindi normal na pag-iisip eh. Pumunta doon ng Pangulo, turo ng turo. Ang dami pong picture na nakaturo na naman. Wala pong nagagawa yung pagtuturo ninyo. Meron pang picture ako nakita na ano eh. Na yung mga tao eh, parang showdown eh. alam, alam niyo yung, eto, papakita ko lang po sa inyo. Mahirap kasi magpakita rito sa maraming paghandang ginagawa pa. Teka lang ha. Ipapakita ko lang po sa inyo kung ano tong sinasabi ko na to. Kita nyo naman, no? Ayan, tignan nyo po tong picture na to. Ha? Meron nang binilugan na. Nakita nyo po yung itsura ni BBM na nakatingin sa malayo tapos nakaharap po yung mga mamamayan. Ayan. Ang tindi ng datingan, no? Kala mo magkaaway. Ito po yung grupo ng mamamayan sa kaliwa, tapos si BBM na nakaporma na. Kala mo, ayan, no? Tignan nyo naman si BBM, oh. Ha? Oh, 'di ba? Nasa helicopter, patingin-tingin. Ah. Ito po ang pinakamagandang captionan sa lahat eh. Ayan, no? Buti pa to si Ryder eh. Corruption, Manila, Baha, Cebu, Investigasyon, Davao. Grabe, kuwang-kuwa mo kuya. What the world need now is love. Meron pa akong gusto mamaya. Hinahanap ko yung yung mga nagtuturo si BBM eh. Ayan, ito po yung mga nagtuturo si BBM. Nakita nyo naman po. Oh, turo-turo lang. Ayan. Kala mo may magagawa yung pagtuturo eh. Yan po yung nakakabwisit pag nakita po ninyo yung mga ganyan, no? Sa social media. Pag nakita po natin yung presidente natin na very active, na nagtuturo, no? Very active po siya. Ayan. Okay, punta na po tayo rito, no? Ito po, sinabi po ni Baricuatro. Sabi po ni Gov Baricuatro, pakisagot madam. May mga gusto po siyang ipaliwanag ng dating gobernador kasi nakakalungkot po talaga. Sabi po ni Gov Baricuatro, I am furious about the recent flash flood that claimed lives and destroy properties. This tragedy did not have to happen. Our people deserve leadership that acts decisively to prevent these disasters and to protect our communities. Ayan, eto po, I'm asking the following clearly and publicly. Ganito po dapat kung mag-aakusa ang mga tao, may sasagutin, no? Ito po ang linaw po ng mga pinasasagot ni Baricuatro kay Madam Gwen Garci. Ha?
Ito po ang kanyang mga katanungan. Para po, kasi kung 188, wala pong magiging aksyon ng ating gobyerno. Wala pong patutunguhan. Same as pareho pa rin. Nakalive ako, mahal, mamaya na. Okay. Kung same as pareho pa rin, as usual pa rin yung gagawin natin, magtototoro, photo ops lang, papakita na parang may nangyayari talaga sa buhay. Tapos wala kang malinaw na ang maganda kay Gob Baricuatro, yung pagkakaiba nila ni BBM, si BBM nagtatanong pa rin saan galing yung tubig ng baha? Samantalang si Baricuatro, at least alam na niya kung sino dapat sisihin. Alam po ninyo, ang pagtingin po sa problema, dapat alam mo yung problema. Bilang leader, dapat alam mo kung ano ang problema para mo malutas. Dito, mga taga Cebu, at least meron kayong gobernador, pasensya na kayo, ilang buwan pa lang nakaupo yan. Huwag nyo pong isisi sa kanya. At least alam niya kung ano yung problema ninyo. At masusolusyonan. Kasi pag hindi mo alam ang problema, papapicture ka lang na parang turo ka lang ng turo. Alam nyo, may kapareho to si BBM . Turo lang ng turo sa si Lenny, ganyan. Number 1, why were crucial Central Cebu protected watershed issues not addressed during the previous administration when a conglomerate wanted to help build a dam? Okay, tapunin nyo. Meron naman po pala noon pa. Kasi walang tapunan ng tubig. No? Meron naman palang gustong magtayo ng dam diyan sa Cebu. Bakit hindi po inaksyonan ni Maring Gwen? Number 2, why were there quarrel with a neighboring official on watershed management instead of united action for our people? Hindi ko po alam kung sino po itong neighboring official na sinasabi ni Pambaricuatro. Ang alam ko yung Cebu, sarili, di ba? Isang isla yung Cebu o may hindi ko po hindi ko po kabisado . Meron bang kahati yung Cebu sa isla nila? Alam ko buong Cebu isang isla . O mali ako? Okay, number 3. Why did massive quarrying and development continue in the area and what oversight or safeguards failed to prevent environmental damage? Tingnan niyo yung mga outsider, tayo. Ang alam lang natin na problema, flood control projects. Pero ito po, konkreto, alam na po ni Baricuatro kung ano yung mga problema. Walang pupuntahan yung tubig. May gusto magtayo ng dam, hindi pinayagan. Nakikipag-away sa watershed, hindi inintindi watershed. Ito po, mayroon palang matinding quarrying. At saka development sa area na yan. Alam ko po, parang may nabalitaan ako dyan na yung isang bundok mismo ang gagawing subdivision ng pangmayaman. Parang nakita ko yan dati. Monterasa bata pangalan yan. Yung mga taga Cebu po, pakitulungan lang ako. Nakita ko po talaga yung yung plano . Bundok, puta, tatayuan mo ng Paano yung sisibakin mo yung na yun? Yung kabundukan, no? Tatayuan mo ng mga mamahaling mga condominium, parang naging parte ng bundok yung condominium. Slater Yang ba yun? Yung nagpapatayo nun? Alam nyo po, hindi naman po lahat yung kasalanan nito. Sobra naman kayo. Kung lahat po ng pera, hindi, nag-aaral na po niyan, kaya nga po may mga
May mga local government official tayo. Hindi naman po lahat yan nati-check na ng Pangulo eh. Alam niyo po, ang ginagawa po dyan, di ba? Wag niyo pong sabihin na porket nagsimula ng 2019, kasalanan na naman ni Tatay Digong. Nasanay po tayo sa ganun eh. Ibig niyo sabihin, pag ganyan po kasi yung mentalidad na natin, nagsimula yan kay Tatay Digong kaya siya may kasalanan. Kung ngayon po tayo namumblema, lutasin po natin ngayon. Kasi kung ang lagi po nating ikakatwiran, nagsimula yan nung panahon ni Tatay Digong, siya may kasalanan, anong gusto nyo solusyon? Time machine? Lulutasin nyo. Ang paglutas po ng problema, yung ngayon po nyo lulutasin. Ngayon po may problema eh. Di ba? Okay. Lulutasin nyo ngayon. Hindi po pwedeng balik tayo ng balik na. Hindi ko po kaya. Ako naging leader po ako eh. Yan po, usapin po yan na lagi niyong ibabalik yung dating presidente, no? Pagka wala kayong kakayahang lutasin yung problema, at least si Barry Cuatro tinutukoy niya. May malaki tayong problema dahil continuous yung quarrying. Malamang yung dolomite. Di ba diyan galing yung dolomite? Continuous yung development. Yun nga, yung Monterasa ba yan? Ngayon lang po ako nakakita na magtatayo ka sa gilid ng bundok, iaayon mo sa bundok. Paano napayagan yan, no? Okay. At isa pa, ano pa yung huli? Why were quarry permits issued to cronies or without transparent due process? Hindi naman po yung quarry, tignan nyo eto na po yung problema na tukoy na eh. Hindi naman po yung quarry nagsimula na pumipirma ng permit na nagko-quarry yung presidente ng Pilipinas eh. Di ba? Ayan yan eh, sila Gwen Garcia yan eh. Buti na lang si Barry Cuatro na ngayon. Kasi kung kay Gwen Garcia pa yan, putya, parang ala Marcos lang yan na magtuturuan. Why was environmental protection given insufficient priority during that tenure? Risking lives and livelihoods. Okay, so eto po, dapat po may managot dito, no? Kung DNR, kung sino man po yung may kagagawan ng pagpayag dyan, kung yan po ang natutukoy nila, kasi hindi tayo taga Cebu eh. Ako hindi po ako taga Cebu eh. Wag na po yung, dating presidente yung may kinalaman yan. Pucha, hindi nyo po malulutas yung problema. Wala kayong malulutas kung sisisihin nyo lang po yung dating presidente lagi. No? Dating presidente ang may kasalanan ng lahat. Ano po kalutasan nun? Time machine. Pero kahit nakasalanan pa yan ng dating presidente, dapat kang umaksyon dahil ikaw ang presidente ngayon, ikaw ang pinuno ngayon. Yun po yung point dun eh. Yan po yung nami-miss natin lagi, yung point na yan. Baka naman 2017 na at 2027 na. Sinisisi pa rin ni BBM si President Duterte. Nawili kasi, inaalaw kasi natin. Tinatanggap natin yung katwiran na dating presidente lagi ang may kasalanan. Hindi po uubra yan ganyang katwiran ngayon. Ang dami na po namamatay. Hindi na po uubra kung extraordinary na tong nagaganap sa atin. Hindi na po uubra to na isisi nyo lang sa kalikasan. Sabi nyo nga, kulay putik eh. Galing sa taas. Tsaka nakikita natin yan, di ba? Yung development, yung kay Gwen Garcia, di ba? Yung naalala nyo, yung gusto niyang itayo, yung ilipat yung Kapitolyo sa tuktok ng bundok. Naalala nyo yun? Tapos pinatag na nila yung bundok. Yung mga ganong sitwasyon, hindi nyo po pwedeng isisilagi yan sa dating presidente ng lahat. Ngayon, ako naniniwala ko
Pag yung tao